At yun mga guys, magandang araw sa inyo. Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng isang simpleng black and gray tattoo. So, gumagamit ako dito ng Epson M1120 sa pagpiprint ng ganitong klaseng stencil para hindi na tayo mahirapan pagka magtatattoo tayo. Kasi guys, pagka nagtatattoo tayo, medyo matagal yung pag-stencil. So, dito guys, rekta na, 'di ba? Pagka print, dikit na lang. At ayan na yung stencil natin, dinikit ko na. So, syempre, uunahin mo yung nasa lower part para hindi mabura yung stencil. Sobrang common ng method na to. Kailangan talaga every time na magtatato ka, ito yung paraan mo para maiwasan mo yung pagbura ng mga stencil na yan. So, sa ink naman, ang ginamit ko ay Dynamic Black. Yun kasi yung ginagamit kong ink pagka gumagawa ako ng mga black and gray na tattoo. Pero pag mga solid, yung Allegory Black yung ginagamit ko. Kasi sabi nila mas dark daw. Pero para sa akin kasi nasa canvas pa rin. Kung mas maputi, mas ma-dark 'yon. Kung mas hindi kaputian, mas hindi masyadong dark yung kulay ng black. Ganun lang, guys. Ganun yung nakikita kong pagkakaiba. Pero sa maputi talaga, kahit anong itattoo mo na ink na black, mapa Eternal man yan, Star Bright, Dynamic, Allegory Black, Pantera, Intense, halos lahat sila the same. So, yun lang yung napapansin ko talaga. Pero kung susuriin mo mabuti, mas nakakalamang ata yung Intense na Formula 23. Yun. Kasi nagkaroon din ako nun pinasalubong sa akin ng kumpare ko galing Amerika. Okay na okay guys. Kaso mabilis lang siyang naubos kasi nga halos lagi ko siyang ginagamit. So, balik na tayo dito sa tatuan. Dito, pagka nagtatato ko, ganito yung style ko ng shading yan. Daan-daan lang. Tapos, medyo nakatagilid ng konti yung needle natin para pasok na pasok agad. Kasi kung ipapantay mo siya, hindi siya masyadong papasok. So, ayoko ng ganong style. Gusto ko pa rin yung medyo tagilid para pasok na pasok talaga agad yung tinta. Para hindi rin ako mahirapan. Yun yung ko kasi mas bibilis ng konti. Pero actually, mabagal talaga ako magtattoo. Yan. Basta yung style ko ganito lang, tignan nyo. Yan, medyo papasok kasi syempre, papasok yung design. Yun lang yung sinasabayan ko dyan. Pwede nyong gawin yung ibang stroke ng pag-shading. Nakadepende yan sa kung saan kayo na sanay. Para sa akin kasi yung tamang pag-shading nakadepende talaga sa design. Pero yung malalaking size, dapat talaga medyo malaking size din ng Magnum yung gagamitin mo para siya, hindi siya yung utal-utal. Yung parang maraming negative space na iiwan pagka natapos na. O kaya pagka nag-heal na, maraming hindi pa pala pumasok sa part na to. Tapos sa kabila, dark na dark. Mga ganon, hindi pantay-pantay. Pero very common yung ganong problem. Kaya nga karamihan ng malalaki, session, para mas mabalikan mo pa yung mga part na hindi talaga pinasukan ng tinta. Kasi hindi naman 100% na makikita mo yan. Once kasi na nasugatan, minsan hindi mo siya makikita sa mata. Pagka gumaling na lang, dun mo na mapapansin. Kasi parang pag nasugatan, akala mo pasok na agad yung tinta. Ganun. So, yun yung mga problem. Dito pala guys, naglilinya ako gamit ang 5RL. Tapos, sinishadean ko na rin yung makakapal. Ginawa ko to para mabuhay pa yung ngipin. Kasi pag nag full shading ako, alam naman natin na hindi talaga ganun kaganda yung yung gamit shading lang, 'di ba? Parang mabilis siyang lumabo.
Pero pag may konting lining, medyo tumatagal talaga yung tattoo. At saka yung lining yung nagiging pundasyon ng tattoo guys. Siya ang pinakamatagal magluma. Tsaka siya yung pinaka-solid. Yan. So, bakit ko ba nasabing simple yung tattoo na to? Nasabi kong simple kasi ano siya, hindi siya naka full saturated. Kumbaga, hindi ko na shadingan lahat. Yun yung dahilan bakit siya simple. Pero siguro sa iba, hindi magawa yung ganito ka-smooth. Tignan nyo lang yung style ng pag-shading ko. Tapos, mag-adjust kayo dun sa pinaka-light. Saka nyo i-dark. Yan. Kung nahihirapan kayo sa dark to light. Kasi, yun yung lagi kong tinuturo, di ba? So, kung gagawin nyo yung turo ng iba na una muna yung light, siguro hindi kayo mahihirapan. Alalayan nyo lang na wag mabugbog yung balat. So, ayan. Gagawin ko na yung shading ng ngipin. Pinaka-light lang yung ginagawa ko dito. At dahan-dahan lang. Kasi hindi rin pwedeng dark na dark yan. 'Di ba? Pangit naman tignan yung ngipin kung dark na dark. So, parang magiging bungi siya, 'di ba? Pangit naman yun. So, dito, medyo light lang. Tapos, hindi ko masyadong dinidiin yung kamay ko dito. Para konti lang yung pumasok na tinta. Kasi pagka dumiin ka dyan, baka hindi na shading yung maging itsura niya. Baka maging lining. Yun yung diskarte ko. So, sana nagigets nyo yung sinasabi ko na ganun. 'Di ba? Kasi medyo mahirap talaga pagka sa umpisa. Pero, as long na gusto mong matuto, makikinig ka. So, ayan yung sinasabi ko. Nag-umpisa ako sa pinaka-light. Ngayon, ida-dark ko lang ng konti. Tapos, pagka medyo reddish na siya, yung parang may mga dugo-dugo na. Siguro, pagpahingahin nyo lang na yung balat ng ilang minuto. Tapos, maya-maya lang, makikita nyo na rin na umayos na rin yung shading niyan. Kasi pagka medyo kulay red pa siya, hindi mo siya makikita ng maayos. Yun yung problem pagka dumudugo pa yung tattoo. Pero pag nakapagpahinga naman yung balat, maya-maya lang, okay na rin yan. Kaya huwag kayo magmamadali guys. Kasi yung tattoo, hindi siya minamadaling trabaho. Yan yung sikreto dyan. Para makagawa ka ng isang tattoo maganda, kailangan paglaanan mo ng oras. Yan. So, pagka may mga konti pa akong naiwan, inuulitan ko lang. Yan. 'Di ba? At tignan nyo dito, patagilid ako pababa. So, iba-iba yung stroke kasi nakadepende yan sa kung pababa ba siya, 'di ba? So, ganun yung banat nyo. Pag pabilog, so pabilog. Ganun lang. So, ayan, taas baba yan. So, yun yung sinasabi ko kanina. Pwede naman kahit pababa, pataas, paikot, pabaliktad na ikot. So, pwede. Pero, ang pinaka the best sa full shading na black is yung patagilid, nakaslant ng 45. Tapos, paakyat. Para sa akin, yun yung pinaka the best. Tapos, kung light naman, pababa. Para makontrol mo pa yung shading mo. Kasi pag paakyat, baka madiin mo kaagad yung sa umpisa ng sa umpisa ng banat mo. Pag pinaakyat mo, baka madiin mo siya. So, dito guys, sobrang control lang talaga ako. Hindi ako masyadong nagdidiin ng kamay dyan. Kasi nga, baka nga mag-dark yan. So, pangit nga tingnan. So, inaalalayan ko lang talaga. Tsaka pagka kulang pa siya, hinahabol ko na lang. So, ayan na yung naging itsura ng ngipin. Medyo mapula-pula pa rin ng konti yung iba kasi yun yung mga huli ko nagawa. Pero yung iba guys, medyo kita na yung ganda niya. So, okay na ako dyan. Mamaya na lang, puputian na lang natin yan. So, dito naman, nag-solid black ako. So, medyo madiin yan at saka medyo mabilis yung ikot. Ganyan naman ako mag-solid black. Kung kulang pa, syempre dagdagan mo lang ng konti, ganyan. Ganun lang guys, medyo madali yan.
Pagka yung balat na tinatatuan mo ay mga dyan sa braso, sa paa, sa lower arm, mga ganun, mas madali talaga magtattoo doon. Dito kasi sa paa guys, medyo banat ang balat, masarap magtattoo pagka ganito. Pero pag mga kilikili banda, yan mahirap yan. Kasi yung balat sobrang lambot, ang hirap magpapasok ng tinta. Pagka ganun na sobrang lambot ng balat sa mga leeg, mga ganyan, sa kilikili, bandang ano, yung bandang yung natutupian ng kilikili, ganun. Ang gagawin nyo doon, medyo banatin nyo yung balat, tapos saka nyo tatuan. Para ano, para pasok agad yung tinta. Pero kung straight line, sobrang hirap nun guys, talaga. Aminado na ako na nahihirapan din ako pagka ganun. Kaya yung iba, iniiwasan nila yon kasi syempre hindi na-appreciate yung tattoo sa bandang guhit ng kilikili. Kasi nga nadideform yung design, kaya hindi nila tinatamaan yun, 'di ba? So, yun lang yung mga ginagawa na diskarte ng ibang artist. Tapos para makagawa naman kayo ng smooth na shading, yan, gayahin nyo lang yung pag-shading ko ng ganito. Kasi naka real time naman yung video, kaya makikita nyo kung paano ko ginagawa yung isang tattoo. Nagka-cut lang talaga ako kasi minsan napapatagal yung punas at saka yung paglilinis. Kasi hindi nyo makikita yung yung tattoo pagka ganun madumi. So, syempre ika-cut ko na yun, 'di ba? So, ganyan-ganyan lang ako, guys. Oh, pasok agad. Kung solid black, madali lang 'yan. Pero kung mga smooth na black and gray, yun medyo dapat magaan na yung kamay nyo para para control na control nyo yung itsura ng tattoo. Kasi pag na-dark mo yan agad, so medyo mahirapan ka na maghabol nun. Gumamit pala ako dito ng 9RM. So ito yung mga legendary size na tattoo needle. Kasi nung araw hindi pa ako nakakagamit ng cartridge. Ito lang yung pantattoo ko tsaka yung 5RL. Dalawa lang sila. So hindi ko pa alam dati na meron palang 7RL, 9RL, 3RL. Kasi dati ito yung pinakamabili, talagang lagi nagkakaubusan ng size na to. Kaya hanggang ngayon, aminado naman ako na ito laging ubos. Lalo na yung 5RL kasi yun talaga yung isa sa pinaka the best na pang lining. So sa mata naman guys, ito marami nagkakamali dito. Pero para sa akin kasi medyo madali lang talaga to kung alam mo lang yung diskarte. Hindi daw sinasabi ko na matagal na ako nagtatato Nung una, hindi ko rin talaga siya nagigets. Pero nung kalaunan, na nakuha ko na rin yung diskarte. Sabi ko nga madali lang pala to. Kasi yung iba, ginagawa lang kasi nilang technical, kaya sila nahihirapan. Yun lang yun guys, huwag nyong gawing masyadong technical. Kasi pag ginawa nyong ganun, dun din kayo mahihirapan. So ayan, 'di ba, nabura ko na yung stencil. Kaya lalagyan ko na ng lining yung mga nabura. Pero yan, medyo hindi solid black yung ginamit ko na ink. Kasi pagka solid black yan, mag-iiwan yan ng marka pagka gumaling, parang naka-emboss yung mata. Pangit naman yun. So gusto ko pa rin flat pa rin yung itsura ng tattoo, yung parang pantay siya. Para para maganda siyang tignan. Yan. So, nalagyan ko na ng mata. Yung mga detalye naman ngayon yung gagawin ko. Kasi gawa nga ng nabura yung stencil natin. Kaya magdedetalye na ako dito. So, sa detalye ng design guys, hindi pwedeng gumamit ng RM or M1. So, may mga guhit-guhit yung mata kaya 5RL pa rin yung ginamit ko. Yan. So, nililinis-linis ko na lang dito yung mata. Pero mababaw lang yung baon ko guys, para pantay nga pagka gumaling. Yun pala yung isa sa mga pwede nyong gawin kung ayaw nyong mag-emboss yung lining. Dapat mababaw lang. Parang lang,
siguro, pagka kumagat yung tinta, huwag nyo nang masyadong pwersahin. Yan. Ganun lang. At ayan mga guys, natapos na ako dun sa kabilang mata. Dito naman tayo sa kabila. So, nagsusolid block ulit ako. Tignan nyo na lang kung paano ako mag-shading dyan. Iba-ibang angulo naman yung pag-shading ko dito eh. Kaya hindi ko masabi ng perfecto yung yung tawag dito, yung tama ba o ito yung mali, ganun. So, para sa akin, kahit patagilid, pababa, pataas, pwede. Walang problema doon. As long as napapasok nyo yung tinta ng maayos. So, siguro sa susunod ko na video, i-explain ko yung mga sinasabi ko ngayon. Para kahit hindi ako nagtatato, maiintindihan nyo. Siguro gagamit na lang ako ng fake skin para sa pag-explain ko. Para maintindihan nyo rin ng maayos. Yan. Sana mga guys, supportahan nyo yung YouTube channel ko na to. Kasi, ngayon, magko-focus na ako dito kasi matagal din ako hindi nakakapag-upload ng videos. Kaya ngayon, mag-upload na ako palagi para marami pa akong matulungan na mga newbie tattoo artist. So, dito mga guys, sa kabilang mata, more on black to eh. Kaya, ang diskarte sa may mga patulis dyan, yun yung sabayan yung shading. Para, para yung guhit-guhit, parang kilay talaga. Yan, tingnan mo, patagilid yan eh. So, patagilid din yung, natin, yung machine natin. 'Di ba? Tapos, patusok-tusok yung banat. May sobra, may hindi. Para pagka pinahiran mo, ayan, 'di ba? Para talaga siyang buhok. So, yung magtatanong kung paano ba ako mag-shading ng gray. Ayan yun guys, tignan nyo. Ganyan-ganyan ko lang. Tapos, medyo mabilis. Ayan, paakyat. Pwedeng pababa. Ganyan guys, tignan nyo. So, ayan, di ba? So, ganun-ganun lang. Syempre, sa isang banat, hindi naman yan agad-agad. Okay agad eh. May mga ilang pass yan bago maging sapat. At tignan nyo rin yung design kung halos okay na ba siya. Okay na ba yung kulay. Hindi ba siya masyadong light. Hindi ba siya masyadong dark. Ganon yung pagtatato. Pero huwag nyo nang paabutin sa pinaka-dark kasi mahirap magabol. Ayun yung mga problem pagka dark na dark yung nagawa nyo agad na shading. Ang hirap habulin ng ganon para ayusin. Hindi siya madaling gawin. Kaya iwasan nyo yun guys. At dito naman makikita nyo yung paggawa ko ng mga gray wash sa detalye sa mata para mabuhay siya ng konti. Kasi mas susolid pa sana to kung fully saturated. Pero kasi parang single tattoo lang yung gusto ng client ko. Kaya para sa akin okay na din to. So pagka gumaling naman yan, magpapantay naman siya. Kaso nga lang, hindi siya fully saturated. Pero yun kasi yung nasa design eh. Tsaka binigyan ko rin siya ng presyo na para sa ganyan at para dun sa isa. So sabi niya okay na raw sa kanya yung ganto lang. Kaya nagkasundo naman kami. Kasi ako guys yung tipo ng tattoo artist na hindi lang ako basta-basta tattoo lang ng tattoo. Sinasabi ko sa kliyente ko yung mga pwedeng mangyari pag ginawan kita ng tattoo. At saka in-explain ko rin yung mga ganito kasi yan, ganun. Mga ganyan. So, basta may experience yun na rin yun pag matagal na kayong nagtatato. So, yung pag-shading ng gray wash, ganito lang guys. Medyo marami kasing nagtatanong kaya pa ulit-ulit ako para maintindihan din ninyo. Yan. So, dito guys, naghahabol na ako ng solid block. Yan, binubuhay ko na siya. At okay na ako dyan. So, magpuputi naman ako ngayon. Ibig sabihin nito, malapit na akong matapos.
Sa pagpuputi ko, hindi ko naman dinidiinan todo kasi ayoko naman mag-emboss yung white. Pero explain nyo sa client nyo na hindi maglalast yung white ink. Madali talaga siyang mag-fade. Kaya lagi nyong i-explain yan sa client nyo. Na kung gusto nyo ba putian, kung ayaw nyo, okay lang naman. Ganun. Pwede nyong sabihin yun. Kasi kung marami ng tattoo yung kliyente mo at saka alam na nila na nagiging useless yung white, siguro pwede nilang sabihin na sige na kahit huwag mo nang putian. Kasi pag ganitong part tapos malaking tattoo, masakit yan eh. Kaya hindi na pinapagawa ng iba yung mga ganyan. Kasi nga parang bugbog na raw yung balat. Guys, kasi kaya ako sinasabing parang kasi hindi pa ako nagpapatato ng malaki. So yung tattoo ko maliit lang kaya sinasabi ko parang. So hindi ako sure. Kasi hindi ko pa nararamdaman eh. Kaya nga sabi ko kung mararamdaman ko kaya yung ganun, sakit siguro din. Pero guys, hindi ko pa talaga alam. So, may tattoo ako pero ako lang yung nagtattoo sa sarili ko. Ayan. At maliit lang din. So, sa puti naman, syempre, kailangan linisin mo muna yung buong area ng natatuan mo. Saka ka magputi para pag puti mo, wala na siyang mga dumi-duming kulay. Di ba? So, ayan, puti-putian lang natin ng konti. Actually, konti lang din to. Hindi naman to sobrang dami. Kasi nga, sa design, parang full black and gray lang siya na simple. Wala siyang mga white. Kasi sobrang puti nung nung canvas nun. Kaya, hindi makita yung white. So, sabi ko, putian pa rin natin ng konti para mabuhay lang siya ng bahagya. Kasi pagka wala ring puti, parang parang sobrang simple talaga ng tattoo. Kaya ginagawa yung highlight na ganito para mabuhay talaga siya. Pero very common yung pagpuputi sa bandang mata. Pero dati talaga guys, may laban ako na bawal magputi. So sobrang hirap nun. Pero ngayon, syempre sa kalaunan, naiintindihan ko na rin kung bakit hindi pinuputian yung ibang tattoo. Kasi nga, parang nagiging pandaya lang yung white. So, hindi nila pinapagawa yan sa mga artist nung time na yon. At ito na pala yung resulta ng ginawa ko. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng nanood. At sana may natutunan kayo ngayong araw na to. At kung okay lang po, paki-like at subscribe naman yung YouTube channel ko. At hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Bye!